ay kinikilig naman ako talaga sa medium round na ito. Correct. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking ibigang bonggang-bongga. Glenn C. Bongga! Ito po ang Nakiti Show, ang taray na talakayan ng Showbiz Edition. At bakit po ako kilig na kilig? Kasi ang pag-uusapan namin, Kentel. Correct! Ang pinakamamahal kong sina Stel Ahero at Ken Suson ng SB19 ay may kanya-kanyang patok Correct. na paputok. Simulan natin muna kay SB19 Stel Ahero. Ano talaga naman? Oo nga. My gosh! Nagpakitang gilas, grabe! Grabe! Kuwento mga kaibigan, ano bang tayo ay mga seksi Oo. sa kagalingan ni Estel sa Hitman, the David Foster and Friends concert na kamikalan lamang ay nangyari sa Araneta Coliseum. Glenn, kwento mo na. Siyempre, napakaganda ng upuan namin na binigyan kami ng ng patron tickets ng ng MQ Live at Yeah, saka ng ng Media Media Exchange. Exchange. Salamat po. Ayun, siyempre sa umpisa pa lang sa front act nga siya, alam naman ng lahat 'yon na siya na yung front act, 'di ba? Oo. Kumanta siya ng 3 kanta Isang na kanta ni talagang- Adele. Oo. Isang kanta. Isang musical, Defying Gravity. Isang kanta ni Adele, Oo. All I Ask, tapos yung bagong-bago niyang kanta, Kanta yan. kanyang solo song na Room. Room. Na sa kasalukuyan ay patok na patok, ay pinapakinggan ng lahat. At of course, ang Idina Menzel classic Broadway anthem, The Defying Gravity, Oo. from Wicked. At syempre, 'di ba? After nga ng front act niya, grabe, gano'n na lang ang papuri ni David Foster sa kanya. Oo. Tinawag siyang incredible. It's incredible. Diba? Yes. Akala namin, doon na yon. Tapos na yung yung sa front act lang front si act lang talaga si Sister. si Nagulat Sister. kami, nagulat ang lahat ng sa isang segment ay tinawag ulit ni David Sister. Yes. At para kantahin ang napaka-iconic na kanta na All By Myself na kinanta ni Celine Dion. Diva Celine Oo Dion. nga. Ang nakakaloka pa sa pangyayaring yon, to add more pressure to Stel Ahero by David Foster, pinalabas pa yung video na nagre-reklamo kay Celine Dion. Hirap na hirap raw siyang kantahin ang kantang Oo. All By Myself. At ang nakakabaliw pa lalo, sabi pa din David mismo na Celine Dion had so many times to do it. Oo. But si Stel only had that night. Correct. That one chance. At alam niyo po ba, Impromptu yun. From the kwento, narinig lang pala ni Sir David Foster na nagre-rehearse si Stel. Diba? Tapos bigla na lang ito lumabas at ni-request na kantahin niya ang All By Myself. Oo. Tapos ang drama pa, sinilong siya ni David, would you like to sing it tonight? At sinabi mo Stel, if you would allow it, sir, I will sing it. At kinanta naman niya, at paano niya ito kinanta, kapatid? Grabe. Sobrang galing. Naiyak ako, sobra. Yeah! Naiyak ako. Promise, totoo. Pag pag napanood nyo yung video ko sa sa YouTube, nakikita nyo na talagang napaiyak ako. Ganun kasi talaga ako pag galing na galing ako sa isang singer. Kusan tumutulo ang luha ko sa pagka-proud kay Stel. Oo. Nakakabilib siya kasi talagang kinanta naman yan tong kanta na to dati pa. Oo. Pero syempre iba yung napanood mo ng live. Grabe. Oo. At iba rin yung katotohanan na kinanta niya mismo, sa harap mismo, na gumawa ng kanta. Si Yes. David Foster, di ba? Ibang level talaga yun, friend. Oo, kaya nga super palakpak kami at kahit dumadagundong talaga ang Araneta dahil sa Diba? galing ni Stel. Oo. At alam nyo ba, sabi nga ng mga matatabang utak, yung All By Myself daw, dahil sa kinanta ni Stel ay dapat baguhin na ang title. Dapat na? daw, All By My Stel. All By My Stel. Gusto mo yun? Ang taray. Sa kasalukuyan, si Stel Ahero po ay nasa Amerika Yes. kasama ni Eric Santos para sa mga concert series. At ito naman, kay Ken Suso naman po tayo. Inanunsyo na meron siyang bagong album, ang Seven Sins. At pagkaroon siya ng konsyerto, nakasabay ng konsyerto ni Stel at ni Julian San Jose,
ang Seven Saints album launch. At ang nakakabaliw, sa kwento ito, tungkol sa album launch ni Ken Susom, yung first 10 minutes na inilabas yung Superior Correct. Pass for the concert na gaganapin sa One Ayala Space. Diyos ko Lord, in 10 minutes, nag-sold out. Tigta 10,000 pesos Correct, po correct. ang tickets na yun. And as we are discussing this, sold out na rin po ang VIP tickets at ang general admission tickets para sa nasabing album launch. Marami nga po ang nagrereklamo na dapat raw bigger venue ang mga susunod na launching ni Ginoong Suson. Ang hindi na nare-realize ng mga fan niya at ng mga chicken at ng mga F-stands is that marketing strategy po ito. The smaller the venue and the more faster na sold out the ticket, it gives the impression na talagang napakataas ng stellar value ni Ken Suson. Para agawan di ba? Para Amazing Race. Correct. Mauna, matibay. Unang makabili, panalo. At dahil nga, mailiit lang ang venue, lalong nagka-clamor for more ang mga tao na sa susunod niyang papalabas, sa susunod niyang gagawin. At tiyak, dahil nga hindi lahat nakapasok sa venue, mas lalong bibilis ang pagbenta ng album pag lumabas na ito sa merkado. Correct. I'm sharing this as a publicist. From a publicist's point of view, ganun po talaga minsan na ginagawa. Parang mas lalo yung mas lalo yung in-entice. Mas lalo yung siniseduce ang kanyang public na hanggang dito lang, hanggang maliit lang. Pero yung maliit na yon are people who can really buy his album. Yes. The fact that they were able to sold out in 2 minutes, yung mga tigil 10,000 Superior Pass. How much more na may kakayahan silang bilhin ang buong album. Strategy po yon. Kaya huwag na po kayong magtampo sa mga nagpapatakbo sa karera ni Ken Suson kasi ganoon po talaga. Pinapakita lang niyo talaga kung gano'n siya kamahal. Yes. At pinapakita niyo lang talaga na estariray ang estrella ni Ken Suson. And I'm looking forward kung ano talaga ang content ng Seven Saints because I'm Correct. sure it has something to do with the 7 deadly sins. Alam niyo naman ang 7 deadly sins. Isa doon ay lust. So, gusto kong makita at marinig kung ano ang interpretation ni Ken Suson at ano ang kantang inaalay niya sa lust. Diba? Meron pag gluttony, diba? May sloth at kung ano-ano pa. Kasi So, yung latest niyang isang bagong kanta, yung Fake Faces. yes, patok na patok, diba? At saka nag-iba na siya doon medyo rock na siya doon, di ba? At I'm sure, yung Seven Saints, iba-ibang genre Yes, to. oo nga diba? At ang nakakatuwa pa sa pag-akit dito nga kay Estel Ahero at kay Ken Suson, pareho silang under Warner Music Philippines. Correct. So, ibig sabihin nun, mga minamahal kong Kental shipper, malaking-malaki ang posibilidad na sa pinakamalapit na hinaharap ang inaabangan at hinihiling natin Correct. Kentel duet. A duet starring Stel Ahero and Ken Suson. Pwedeng fast song, pwedeng ballad, pwedeng rock, pwedeng rap. Posible Correct. nang mangyari. Lord, Correct. please, ibigay nyo na sa amin ito, mga Kentel. Warner Music Philippines. Oo nga. Ay, nakakabaliw siguro, no? Kung isa sa mga songs sa Seven Saints, Kentel duet. Oo Ako hindi nga ko kakayanin. Hindi ako handa. Charot! Mabibigla na naman tayo. Mabibigla na naman tayo. Gaya ng binigla ako ng mga 18 dahil talagang dumami ang subscribers at Yes! saka followers ko sa aking yung Facebook page ko po ay dumami na naman ng followers at saka yung aking YouTube channel ay dumami rin ng subscribers dahil sa maraming views na ibinigay sa akin ng Stel Ahero videos na nilabas ko. Maraming salamat po sa 18 at sa fans ni Stel. At Yan. ang 18 po, at isa sa mga pinaka-bonggang-bonggang follower at subscriber ng The Kitty Show. Oo. Sa tuwing kami po ay may inalabas na kwento tungkol kay Stel, kay Ken, sa Kentel, SB19. o sa buong SB19, todong-todo ang pagsuporta, Correct. pag-review, pag-share, at talagang hindi lang po sa YouTube na siya share, sa mga individual
accounts nila sa Sa X, X, where are they very, very Facebook, active, sa Facebook, Instagram. sa TikTok, sa IG. Sinishare nila. Kaya sa buong 18, kami po sa The City Show, kami ni Glenn, maraming Thank salamat you sa very inyong much. pagmamahal. Kaya kami naman talaga, mahal na mahal namin ng Correct. SB19, mahal na mahal namin ng 18. And of course, mahal na mahal namin si Stel Ahero. Please support his solo song, Ang Room, at of course, love na si Ken Suson. Kaya, pag lumabas ang 7 scenes, alam nyo na ang gagawin. Stream, but Ketty stream pa. Correct. Ito po si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang-Bongga. Glenn si Bongga. Ito po ang The Kissy Show, ang taray na talakayan Showbiz Edition.